Sa loob ng eksklusibong pasilyo ng St. Luke's Medical Center, ang hangin ay amoy antiseptiko at mamahaling pabango. Ang bawat yabag ng mga sapatos na gawa sa balat ay umaalingaw-ngaw sa makintab na sahig na marmol. Si Don Ricardo ang makapangyarihang may-ari ng pinakamalaking kumpanya ng konstruksyon sa bansa ay hindi mapakali habang naglalakad ng pabalik-balik. Panay ang tingin niya sa kanyang gintong relo. Sa kanyang isipan nakahanda na ang lahat. Ito ang araw na matagal na niyang hinihintay. Ang araw ng pagsilang ng kanyang tagapagmana. Inaasahan niya ang isang malusog at makisig na sanggol na lalaki na magpapatuloy ng kanyang dinastiya. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang sekretarya. Ikansela mo ang lahat ng pulong ko ngayong araw ang utos niya sa isang tinig na puno ng awtoridad at pagmamalaki. Ipaalam mo sa lupon ng mga direktor na ipinanganak na ang susunod na hari ng kumpanya. Ibinaba niya ang telepono nang makita niyang bumukas ang mabigat na pinto ng delivery room. Lumabas si Dr. Arturo, ang pinakamagaling na espesyalista sa ospital at matalik na kaibigan ng pamilya. Subalit walang ngawlang ngiti sa mga labi ng doktor. Sa halip na masayang pagbati isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan nito habang tinatanggal ang kanyang surgical mask. Ricardo, ang bati ng doktor sa seryosong tono. Nasaan ang anak ko ang agarang tanong ni Ricardo. Lalaki ba? Sigurado akong kamukha ko siya. Tumango ng marahan si Dr. Arturo. Lalaki ang bata Ricardo. At nasa maayos na kalagayan ang iyong asawang si Melissa. Isang malapad na ngiti ang gumuhit sa mukha ni Ricardo. Alam ko na. Alam kong hindi ako bibiguin ni Melissa. Gusto ko siyang makita. Gusto kong makita ang aking anak. Akmang papasok na si Ricardo sa silid, ngunit hinarangan siya ni Dr. Arturo. Ang mga mata ng doktor ay puno ng awa at pag-aalala. Sandali Ricardo. May kailangan kang malaman bago mo siya makita. Kumunot ang noo ni Ricardo. Ang kanyang ngiti ay unti-unting naglaho na palitan ng pagdududa. Anong ibig mong sabihin? May problema ba ang sanggol ang panimula ng doktor sa maingat na pananalita? Ipinanganak siya na may kondisyong medikal. Tinatawag itong congenital talipes equinovarus. Sa madaling salita, clubfoot. Huminto ang mundo ni Ricardo. Ang mga salitang iyon ay tila isang masamang biro na hindi niya matanggap. Tinitigan niya ang doktor nang matalim tila hinahamon itong bawiin ang sinabi. Clubfoot ang tanong niya, halos pabulong ngunit puno ng panganib. Ibig mong sabihin, pilay ang anak ko, hindi siya pilay. Sa diwa ng pagiging baldado, habang buhay ang paliwanag ni Dr. Arturo. Isa itong diferensya sa buto at litid ng paa. Ang parehong paa niya ay nakapaling paloob. Maaari itong gamutin Ricardo. Sa pamamagitan ng operasyon at therapy, maaari siyang lumakad ng normal pagdating ng panahon. Hindi na tinapos ni Ricardo ang pakikinig. Marahas niyang itinulak ang pinto at pumasok sa pribadong silid. Sa loob nakahiga si Melissa sa kama maputla at pagod, ngunit puno ng pagmamahal ang mga mata habang nakatingin sa sanggol na natutulog sa isang babasaging kuna sa tabi niya. Nang makita niya ang kanyang asawa, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ricardo, ang mahina niyang tawag. Halika. Tingnan mo siya, ang ating anak si Enzo. Ngunit hindi lumapit si Ricardo kay Melissa. Dumiretso siya sa kuna. Tinitigan niya ang sanggol na mahimbing na natutulog. Ang bata ay may mapupulang pisngi at matangos na ilong, katulad niya. Subalit nang dumako ang paningin ni Ricardo sa ibabang bahagi ng katawan ng sanggol, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang dalawang paa ng sanggol ay hindi tuwid. Ang mga ito ay nakabaluktot ng matindi paloob, tila ba ang mga bukong-bukong ang magiging tapakan sa halip na ang mga talampakan. Para kay Ricardo, nasanay sa perpeksyon ang tanawing ito, ay kasuklam-suklam. Napahawak siya sa gilid ng kuna, nanginginig ang mga kamay, hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa galit at pagkadismaya.
Bakit ganyan siya ang tanong ni Ricardo? Ang kanyang boses ay malamig walang bahid ng pagmamahal ng isang ama. Nagulat si Melissa sa tono ng kanyang asawa. Ricardo, sabi ng doktor, maaari naman itong bakit ganyan ang paa niya ang sigaw ni Ricardo na umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Nagising ang sanggol at nagsimulang umiyak isang iyak na tila humihingi ng kalinga, ngunit lalo lamang itong nagpaalab sa galit ni Ricardo. Sa pamilya ko, walang ipinapanganak na may kapansanan ang sumbat ni Ricardo kay Melissa. Walang sino man sa angkan ko ang may ganitong diferensya. Ikaw, ano ang ginawa mo habang nagbubuntis ka? Hindi ka ba uminom ng mga bitamina? O baka naman may tinatago kang sakit sa dugo ng pamilya mo? Ricardo, maawa ka, ang hikbi ni Melissa. Habang pilit na bumabangon, ginawa ko ang lahat. Ito ay pagsubok lamang ng Diyos. Anak natin siya. Siya si Enzo. Enzo ang mapait na tawa ni Ricardo. Huwag mong bigyan ng pangalan ng aking ama, ang batang iyan. Paano ko siya ihaharap sa mga kasosyo ko? Paano ko sasabihin sa mundo na ang tagapagmana ng aking imperyo ay isang pilay? Tatawanan ako ng lahat. Magiging kahihiyan siya ng ating pangalan. Lumapit si Ricardo sa kama at dinuro ang kanyang asawa. Ang kanyang mukha ay namumula sa tindi ng galit. Makinig ka, Melissa. Hindi ko tatanggapin ang batang yan. Sa mata ng publiko namatay ang anak natin pagkasilang. Napasinghap si Melissa. Ang luha ay dumaloy ng masagan sa kanyang mga pisngi. Nababaliw ka na ba? Ipatatapon mo ang sarili mong kadugo. Dahil sa kahihiyan, oo, ang mabilis na sagot ni Ricardo. Dadalhin natin siya sa isang ampunan sa probinsya. Magpapadala ako ng pera buwan-buwan, pero hinding-hindi niya dadalhin ang apelyido ko. At gagawa tayo ng bagong anak. Isang anak na buo. Isang anak na perpekto. Hindi ang sigaw ni Melissa. Ang kanyang tinig ay puno ng sakit at paninindigan. Hindi siya gamit na pwede mong isauli kapag may sira. Tao siya, Ricardo. Puso mo ang may kapansanan, hindi ang paa niya. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Melissa. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay bumasag sa katahimikan ng silid. Napahawak si Melissa sa kanyang pisngi, gulat na gulat. Ito ang unang pagkakataon na sinaktan siya ng kanyang asawa. Tumahimik ka, ang babala ni Ricardo sa mababang boses. Wala kang karapatang sumbatan ako. Kung ayaw mong sumunod sa plano ko, pwede kang umalis. Pero tandaan mo ito, sa oras na lumabas ka sa pinto na yan, kasama ang batang iyan, wala ka nang babalikan. Buburahin ko kayo sa buhay ko. Wala kayong makukuhang kahit isang sentimo mula sa akin. Tumalikod si Ricardo at naglakad palabas. Bago siya tuluyang lumabas, huminto siya at lumingon sa umiiyak na sanggol. Ang tingin niya ay puno ng pandidiri. Tila ba nakatingin siya sa isang dumi sa kanyang mamahaling sapatos. Ayusin mo ang kalat mo, Melissa. Ayaw kong makita ang batang yan. Pag-uwi ko, isinara ni Ricardo ang pinto ng padabog. Ang dagundong nito ay tila naghuhudyat ng pagtatapos ng kanilang pamilya. Naiwan si Melissa sa loob ng maluwang at malamig na silid. Ang tanging naririnig lamang ay ang humuhuni na makina ng aircon at ang iyak ng sanggol na si Enzo. Dahan-dahan sa kabila ng sakit ng kanyang katawan mula sa panganganak tumayo si Melissa. Lumapit siya sa kuna at binuhat ang kanyang anak. Niyakap niya ito nang mahigpit ipinapadama ang init na ipinagkait ng ama nito. Hinawakan niya ang maliliit at baluktot na paa ni Enzo. Hinalikan niya ang mga ito ng buong pagmamahal. Tahan na anak ang bulong ni Melissa habang ang kanyang mga luha ay pumapatak sa noo ng sanggol. Hindi ka basura. Ikaw ang yaman ko. Kahit talikuran ka ng buong mundo, kahit itakwil ka ng iyong ama, nandito si Mama. Tumingin si Melissa sa bintana kung saan makikita ang makulimlim na langit ng Maynila. Ang mga ulap ay nagbabadya ng isang malakas na bagyo. Alam niyang ang bagyong ito ay hindi lamang sa labas, kundi maging sa kanilang buhay. Ngunit sa sandaling iyon, nabuo ang isang desisyon sa kanyang puso. Isang desisyon
na magbabago sa kanilang kapalaran magpakailanman. Kahit magapang tayo sa lupa, Enzo, ang pangako niya sa hangin. Ipapatunayan natin sa kanya na mali siya. Balang araw ang mga paang ito na tinatawanan niya ngayon ay tatayo sa tuktok ng mundo kung saan hindi kanya maabot. Nagsimulang pumatak ang ulan sa labas kasabay ng paghahanda ni Melissa ng kanyang mga gamit. Hindi na siya ang asawa ng isang bilyonaryo. Siya na ngayon ay isang ina na handang makipaggyera sa tadhana para sa kanyang anak. Ang langit ay tila nakikiramay sa pagdadalamhati ni Melissa. Ang malakas na ulan ay humahampas sa bubong ng mansyon ng mga De Villa at ang matatalim na kidlat ay paminsan-minsang nagbibigay liwanag sa madilim na sala. Walang mga lobo, walang mga bulaklak, at walang mainit na pagsalubong ang naghihintay sa pag-uwi ng mag-ina mula sa ospital. Ang mansyon ay tahimik, ngunit ito ay katahimikang puno ng tensyon, tulad ng hangin bago ang isang pagsabog. Pagpasok pa lamang ni Melissa sa pintuan habang karga ang sanggol na si Enzo, sinalubong na siya ng malamig na tingin ng kanyang biyenan si Doña Imelda. Nakaupo ang matandang babae sa kanyang paboritong silyon na gawa sa pelus, humihit-hit ng sigarilyo gamit ang isang mahabang holder. Sa tabi niya nakatayo si Ricardo, nakatalikod at nakatingin sa bintana, tila ayaw tingnan ang kanyang mag-ina. Maupo ka, Melissa, ang utos ni Doña Imelda. Ang boses niya ay kasing lamig ng marmol na sahig. Umupo si Melissa sa gilid ng sofa, yakap-yakap, nang mahigpit si Enzo na mahimbing na natutulog. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa takot. Nakapag-usap na kami ng anak ko ang panimula ni Doña Imelda habang binubugahan ng usok ang hangin. Alam mo naman siguro kung gaano kahalaga ang imahe ng pamilyang ito. Ang apelyidong De Villa ay kasing kahulugan ng kapangyarihan at perpeksyon. Tumingin si Melissa kay Ricardo, umaasang ipagtatanggol siya ng kanyang asawa, ngunit nanatili itong nakatalikod. Ano po ang ibig niyong sabihin? Mama, ang mahinang tanong ni Melissa. Huwag kang magmaang-maangan ng sabad ni Ricardo. Humarap siya at sa unang pagkakataon, mula nang umuwi sila, tiningnan niya si Melissa. Ngunit wala siyang tinapong tingin sa sanggol. Hindi natin pwedeng palakihin ang batang yan dito. Isipin mo na lang ang sasabihin ng mga tao. Ang tagapagmana ng De Villa Construction ay isang pilay, isang lumpo. Babagsak ang stock market sa oras na malaman ito ng media. Mawawalan ng tiwala ang mga investors. Lumapit si Ricardo sa mesa at kinuha ang isang makapal na brown envelope. Inihagis niya ito sa harap ni Melissa. Ang tunog ng papel na tumama sa salamin ng mesa ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ano ito, ang tanong ni Melissa? Kahit na may hinala na siya, isang kasunduan ang sagot ni Ricardo. Pipirmahan mo iyan. Nakasaad diyan na voluntaryo mong isinusuko ang bata sa isang pribadong pasilidad sa Switzerland. Maganda ang lugar kumpleto sa gamit at mga madre ang mag-aalaga sa kanya. Hindi siya magkukulang sa material na bagay. Napasinghap si Melissa. Ang kanyang puso ay parang pinipiga. Gusto niyong ipamigay ko ang anak ko, Ricardo Dugo. At laman mo siya. Siya ay isang pagkakamali, ang sigaw ni Ricardo. Bagaman pinigilan niya ang kanyang boses na tumaas ng husto. Siya ay isang depekto sa ating genes. At may isa pang solusyon, Melissa. Kung papayag ka, mananatili ka rito bilang asawa ko. Gagawa tayo ng bagong pamilya. Kakalimutan natin na nangyari ito. Sasabihin natin sa lahat na namatay ang bata. Dahil sa komplikasyon, biglang may bumukas na pinto mula sa silid kainan. Isang pamilyar at matapang na amoy ng pabango ang pumasok bago pa man makita ang may-ari nito. Si Karen. Siya ang sekretarya ni Ricardo, ngunit ang kanyang suot na seda, na damit pantulog, at ang paraan ng paghawak niya sa baso ng alak ay nagpapahiwatig na siya ay higit pa sa empleyado. Sayang naman, Ricardo, ang sabi ni Karen habang naglalakad.
Palapit na kangiti nang mapakla kay Melissa. Kung ako siguro ang nagbuntis, siguradong perpekto ang lalabas. Maganda ang lahi ko eh. Nanlaki ang mga mata ni Melissa. Tiningnan niya si Ricardo, pagkatapos ay si Karen at huli ay ang kanyang biyenan na tila walang pakialam sa presensya ng kabit sa loob ng pamamahay nila. Nandito siya ang nanginginig na tanong ni Melissa. Habang nasa ospital ako at nanganganak, nandito ang babaeng ito, si Karen, ang nagbibigay sa akin ng suportang hindi mo kayang ibigay ang katwiran ni Ricardo nang walang bahid ng pagsisisi. At tama siya. Buntis din si Karen Melissa, 2 buwan na. At sigurado ako ang batang dinadala niya ay walang kapansanan. Pakiramdam ni Melissa ay sinaksak siya sa dibdib ng paulit-ulit. Ang sakit ay pisikal at emosyonal. Ang lalaking pinakasalan niya ang lalaking nangakong mamahalin siya sa hirap at ginhawa ay hindi lamang siya ipinagpalit, kundi itinatapon pa ang kanilang anak na parang sirang laruan. Hindi ako pipirma, ang matatag na sabi ni Melissa. Tumayo siya kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod. Hindi ko isusuko si Enzo. Kung ayaw niyo sa kanya, aalis kami. Tumawa ng mapakla si Doña Imelda. Aalis, saan ka pupunta? Wala kang pera, Melissa. Galing ka sa hirap bago ka pinakasalan ng anak ko. Wala kang babalikan. Kahit sa ilalim ng tulay, Mama, ang sagot ni Melissa na ngayon ay lumuluhana. Basta kasama ko ang anak ko. Hindi ko siya iiwan sa mga taong walang puso. Nagalit si Ricardo. Ang pagtanggi ni Melissa ay isang insulto sa kanyang awtoridad. Mabilis siyang lumapit at hinablot ang braso ni Melissa. Kung ganoon, lumayas ka, ang asik ni Ricardo sa mukha niya. Pero huwag kang aasa na may makukuha ka. Ang perang ipinangako ko sa kontrata, kalimutan mo na. Wala kang madadala mula sa bahay na ito maliban sa suot mo. At sa batang yan, binitiwan ni Ricardo si Melissa ng padabog at naglakad patungo sa hagdanan. Kinuha niya ang isang lumang maleta, ang parehong maleta na dala ni Melissa noong una siyang tumira, doon 5 taon na ang nakararaan. Ito lang ang pag-aari mo, ang sigaw ni Ricardo. Binuksan niya ang pinto ng mansyon. Ang hangin at ulan ay humampas papasok, binabasa ang mamahaling karpet. Buong lakas na inihagis ni Ricardo ang maleta palabas. Isang malakas na kalabog ang narinig nang bumagsak ang maleta sa basang semento ng driveway. Bumukas ito at nagkalat ang ilang piraso ng lumang damit ni Melissa sa putikan. Kunin mo ang basura mo at umalis ka na, ang huling utos ni Ricardo. Pinanood ni Karen ang lahat na may ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi, habang si Doña Imelda ay tahimik na sumipsip muli sa kanyang sigarilyo. Niyakap ni Melissa si Enzo nang mahigpit upang protektahan ito mula sa lamig. Wala na siyang sinabing salita. Wala nang saysay ang magmakaawa sa mga taong bato ang puso. Itinaas niya ang kanyang noo. Sa kabila ng kanyang luha, may apoy na nagliyab sa kanyang mga mata, ang apoy ng isang ina na handang gawin ang lahat. Naglakad siya palabas ng pinto. Sinalubong siya ng malakas na ulan. Ang malamig na tubig ay agad na bumasa sa kanyang damit at humalo sa kanyang mga luha. Ang hangin ay tila tumutulak sa kanya pabalik. Ngunit patuloy siya sa paghakbang. Sa bawat hakbang papalayo sa mansyon na yon, nararamdaman ni Melissa ang pagbigat ng kanyang dibdib, ngunit nararamdaman din niya ang paglaya. Pinulot niya ang ilang damit na nagkalat sa putikan at isiniksik pabalik sa sirang maleta. Isinara niya ito gamit ang isang kamay habang ang kabila ay nakayakap kay Enzo. Habang nakatayo sa gitna ng bagyo, lumingon si Melissa sa huling pagkakataon. Nakita niya si Ricardo sa bintana, nakatingin sa kanila. Ang ilaw mula sa loob ng mansyon ay nagpapatingkad sa kanyang silweta, isang hari sa kanyang kastilyo, ngunit isang halimaw sa mata ng kanyang asawa. Tandaan mo ang gabing ito, Ricardo? Ang bulong ni Melissa sa hangin, ang boses niya
ay nilulunod ng dagundong ng kulog. Itinapon mo kami na parang basura. Pero sisiguraduhin ko sa susunod na magkita tayo, ikaw naman ang titingala sa anak na itinwheel mo. Pumara siya ng isang dumadaang taxi. Ang driver na naawa sa babaeng basang-basa na may dalang sanggol ay agad na huminto. Saan po tayo, ma'am? Ang tanong ng driver. Tumingin si Melissa kay Enzo na nagising at umiiyak dahil sa lamig. Hinalikan niya ang noo nito. Kahit saan, manong, basta malayo sa lugar na ito. Umandar ang sasakyan palayo sa Forbes Park, palayo sa yaman, palayo sa nakaraan. Sa likod nila ang malaking bakal na gate ng mansyon ay dahan-dahang nagsara, tinatapos ang isang kabanata ng kanilang buhay at sinisimulan ang isang mahaba at madilim na paglalakbay patungo sa kawalan. Ngunit sa bisig ni Melissa ay ang isang sanggol na balang araw ay yayanig sa mundo ni Don Ricardo. 5 taon na ang lumipas mula ng gabing iyon ng bagyo. Ang mundo ni Melissa ay lumiit mula sa isang malawak na mansyon patungo sa isang masikip na barong-barong sa gitna ng tondo. Ang hangin dito ay malagkit at mainit, puno ng amoy ng estero at usok ng mga sasakyan. Ang bubong nilang yero na kinakalawang na at butas-butas ay tila isang oven kapag tanghaling tapat at nagiging instrumento ng ingay kapag umuulan. Sa loob ng maliit na kwartong ito na pinaghihiwalay lamang ng kurtina ang lutuan at tulugan isang tunog, ang naging pamilyar na musika ng kanilang buhay. Ito ay ang mabigat at metalikong kalabog sa semento sa tuwing humahakbang ang batang si Enzo. Si Enzo na ngayon ay 5 taong gulang na, ay nakasuot ng isang espesyal na aparato sa kanyang mga paa. Tinatawag itong Dennis Brown Splint. Ito ay isang pares ng sapatos na gawa sa matigas na katad na magkarugtong sa pamamagitan ng isang bakal na baras. Ang bakal na ito ang pumipilit sa kanyang mga paa na umikot palabas upang maitama ang kanyang clubfoot. Para sa isang bata ito ay tila isang kagamitan sa pagpapahirap. Hindi siya makatakbo ng malaya, hindi siya makatalon, at bawat hakbang ay nangangailangan ng ibayong lakas. Ngunit hindi kailanman nagreklamo si Enzo. Nakaupo si Melissa sa sahig sa harap ng isang bundok ng labahin. Ang kanyang mga kamay na dati ay makinis at inaalagaan sa spa ngayon ay magaspang na tadtad ng kalyo at namumula dahil sa sabon at pagkukula. Siya ay naging labandera para sa mga kapitbahay upang may maipakain sa kanyang anak. Inay ang tawag ni Enzo. Lumapit ang bata sa kanya. Ang bakal sa kanyang sapatos ay kumayod sa magaspang na semento, lumilikha ng isang tunog na nagpapainit ng ulo ng iba, ngunit nagpapakirot sa puso ni Melissa. Tinutulungan ni Enzo ang kanyang ina na magtupi ng mga damit. Kahit nahihirapan siyang umupo dahil sa bakal sa kanyang mga binti, tiniis niya ito. Masakit ba ang paa mo, anak? Ang tanong ni Melissa habang pinupunasan ang pawis sa noo ng bata. Umiling si Enzo at ngumiti. Hindi po, inay. Sabi niyo po gaganda ang lakad ko kapag suot ko ito. Gusto ko pong maging mabilis tumakbo balang araw. Niyakap ni Melissa ang anak. Sa murang edad, nauunawaan na ni Enzo na ang sakit ay bahagi ng kanyang paggaling. Biglang may kumatok ng malakas sa kanilang manipis na pinto. Ang boses ng kanilang kasera, si Aling Nena, ay tumagos sa dingding na plywood. Ang tono nito ay matining at walang pasensya. Melissa, buksan mo ang pinto. Alam kong nasa loob ka. Kinabahan si Melissa. 3 buwan na siyang hindi nakakabayad ng upa. Ang kakarampot na kinikita niya sa paglalaba ay napupunta lahat sa gatas at gamot ni Enzo. Huminga siya ng malalim bago buksan ang pinto. Bumungad sa kanya ang nakasimangot na mukha ni Aling Nena. Nakapamaywang ito at tinitingnan ang loob ng kanilang bahay na may halong pandidiri. Aling Nena, pasensya na po ang pakiusap agad ni Melissa. Wala pa po akong pambayad ngayon. Bukas po kukunin ko pa lang ang bayad sa labada ni Ginang Reyes. Bukas,
puro kabukas ang bulyaw ni Aling Nena. Sawang-sawa na ako sa mga palusot mo. At sawang-sawa na rin ako sa ingay ng anak mo. Itinuro ni Aling Nena si Enzo na nakaupo sa sahig. Ang bakal na yan, araw-gabi kalampag ng kalampag. Hindi makatulog ang mga boarders ko sa kabilang kwarto. Kung hindi ka makabayad ngayon, lumayas na kayo. Maraming gustong umupa dito na hindi perwisyo. Napahawak si Melissa sa braso ni Aling Nena. Parang awa niyo na po. Wala kaming matutuluyan. May sakit po si Enzo, kailangan niya ng bubong. Wala akong pakialam kung may sakit siya. Pera ang kailangan ko, hindi awa ang sagot ni Aling Nena habang pilit na inaalis ang kamay ni Melissa. Tiningnan ni Melissa si Enzo. Nakayuko ang bata, hiyang-hiya sa sitwasyon. Alam ni Melissa na kailangan niyang gumawa ng paraan. Mayroon siyang isang bagay na itinatago sa ilalim ng kanyang unan, ang huling alaala ng kanyang nakaraan. Sandali lang po, Aling Nena, ang sabi ni Melissa. Pumasok siya sa kwarto at kinuha ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito at kinuha ang kanyang wedding ring. Ito ay ginto na may maliit na diamante, ang tanging bagay na hindi niya ibinenta noong una silang lumayas. Ito sana ang pamana niya kay Enzo o di kaya ay paalala ng panahong minahal siya ni Ricardo. Pero sa oras na yon, ang singsing na yon ay hindi simbolo ng pag-ibig kundi simbolo ng kaligtasan. Kunin niyo po ito, ang sabi ni Melissa habang inaabot ang singsing. Ginto po ito. Sapat na ito para sa upa ng 6 na buwan at sobra pa. Sinuri ni Aling Nena ang singsing. Kinagat pa niya ito upang masigurong totoo. Biglang nagbago ang kanyang ekspresyon mula sa galit patungo sa kasakiman. Sige ang sabi niya habang ibinubulsa ang singsing. 6 na buwan. Pero siguraduhin mong patatahimikin mo ang bakal na sapatos ng anak mo. Umalis si Aling Nena na may ngiti sa labi. Isinara ni Melissa ang pinto at sumandal dito. Nanghina ang kanyang mga tuhod at napaupo siya sa sahig. Tahimik siyang umiyak. Wala na. Wala na ang huling koneksyon niya sa buhay na marangya. Inay, lumapit si Enzo. Ang tunog ng kanyang sapatos ay mabigat sa pandinig. Hinawakan niya ang pisngi ng kanyang ina gamit ang maliliit niyang kamay. Huwag po kayong umiyak. Kapag laki ko, bibilhan ko po kayo ng maraming singsing. Mas marami pa kay Aling Nena. Napangiti si Melissa sa gitna ng luha. Niyakap niya ang anak. Kinabukasan dinala ni Melissa si Enzo sa covered court ng barangay. May medical mission na nagaganap doon. Libreng check-up at gamot para sa mahihirap. Mahaba ang pila at mainit ang panahon. Habang naghihintay, nakita ni Melissa ang isang pamilyar na mukha. Si Dr. Arturo, ang doktor na nagpaanak sa kanya. Ang doktor na nagligtas kay Enzo noong gabing iyon sa ospital. Matanda na ito ngayon, puti na ang buhok, ngunit ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng kabutihan. Nagdalawang isip si Melissa kung lalapit siya. Nahihiya siya sa kanyang itsura. Ang suot niya ay kupas na t-shirt at tsinelas malayo sa mga designer dress na suot niya noon. Pero nakita siya ni Dr. Arturo. Melissa, ang tanong ng doktor, tila hindi makapaniwala. Ikaw ba yan? Tumango si Melissa ng marahan. Lumapit si Dr. Arturo at tiningnan si Enzo. Nakita niya ang bakal na sapatos. Dr. Arturo, ang bati ni Melissa. Ito po si Enzo. Lumuhod si Dr. Arturo upang maging kapantay ang bata. Sinuri niya ang mga binti ni Enzo. Hinawakan niya ang bakal na baras. Ang galing mo, bata, ang sabi ng doktor. Tinitiis mo ang sakit para gumaling. Alam mo ba kung para saan ang gamot na iniinom mo? Nagulat ang lahat nang sumagot si Enzo. Itinuro niya ang mga kahon ng gamot sa mesa ng doktor. Opo, umiinom po ako ng ibuprofen para sa sakit at calcium para sa buto. At iyon po. Itinuro ni Enzo ang isang bote. Sa malayo yun po ay amoxicillin para sa impeksyon. At iyon naman po ay paracetamol. Natigilan si Dr. Arturo. Tiningnan niya ang bata pagkatapos ay ang mga gamot.
Ang layo ng mga bote at ang mga letra ay maliliit ngunit nabasa at naisaulo ng bata ang mga pangalan nito. Paano mo nalaman ang mga yan ang tanong ng doktor? Marunong ka nang bumasa. 5 taong gulang ka pa lang. Binabasa ko po ang mga reseta ni Inay, ang sagot ni Enzo. At nakikinig po ako kapag sinasabi nyo sa ibang pasyente kung para saan ang gamot. Madali lang po tandaan. Napatingin si Dr. Arturo kay Melissa. May kislap ng paghanga sa kanyang mga mata. Melissa, ang sabi ng doktor sa seryosong tono. Ang batang ito, hindi lang siya espesyal dahil sa kanyang paa. Mayroon siyang regalo. Ang utak niya ay espongha. Kumuha si Dr. Arturo ng isang makapal na librong medikal mula sa kanyang bag. Binuklat niya ito sa isang pahina na may larawan ng kalansay ng tao. Enzo, ano ito? Tiningnan ni Enzo ang larawan. Femur po. Ang pinakamahabang buto sa katawan. Napanganga ang mga volunteer na nurse sa paligid. Melissa, ang sabi muli ni Dr. Arturo habang nakahawak sa balikat ng ina. Huwag mong hahayaang mabulok ang talino niya dito sa squatter. Tutulungan ko kayo. Sagot ko ang check-up niya mula ngayon. At hahanap ako ng paraan para makapasok siya sa eskwela. Ang batang ito ay magiging isang henyo. Sa sandaling iyon, sa gitna ng ingay at init ng covered court, naramdaman ni Melissa ang unang dampi ng pag-asa matapos ang 5 taon. Ang bakal na sapatos ni Enzo ay hindi na lamang simbolo ng kanyang kapansanan. Ito ay naging pundasyon ng isang kinabukasan na mas matibay pa sa anumang yaman na ipinagkait ni Ricardo. Salamat po, Dok, ang bulong ni Melissa. Tinapik ni Dr. Arturo ang ulo ni Enzo. Tandaan mo ito, Enzo. Ang paa mo ay maaaring mahina ngayon, pero ang utak mo ang magdadala sa'yo sa mga lugar na hindi kayang lakarin ng sino mang may normal na paa. Ang mababang paaralan ng Tondo ay isang lugar ng kaguluhan at ingay. Sa ilalim ng matinding init ng araw, ang amoy ng pawis ng daan-daang bata ay humahalo sa alikabok at usok ng mga sasakyan sa labas. Ito ang unang araw ni Enzo sa kindergarten. Para sa ibang bata, ito ay araw ng paglalaro at pagkakilala sa mga bagong kaibigan. Ngunit para kay Enzo, ito ay pagpasok sa isang digmaan ng walang sandata. Suot ang kanyang kupas na uniforme na binili pa ni Melissa. Sa ukay-ukay naglakad si Enzo patungo sa kanyang silid-aralan. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at mabagal. Ang bakal na nagdudugtong sa kanyang mga sapatos ay kumakaladkad sa semento, lumilikha ng isang matinis at metalikong tunog na humihiwa sa ingay ng paligid. Ang tunog na yon ay nagsilbing hudyat upang tumigil ang mundo ng mga bata sa paligid niya. Isa-isang lumingon ang mga mag-aaral. Ang mga bulungan ay nagsimulang kumalat tulad ng apoy. Tingnan niyo siya, ang bulong ng isang bata. Bakit ganyan ang lakad niya? Para siyang robot, ang sabi naman ng isa sabay turo sa kanya. Bot na sira yumuko si Enzo. Gusto niyang maglaho. Ang init na nararamdaman niya sa kanyang mukha ay hindi dahil sa araw, kundi dahil sa kahihiyan. Mahigpit niyang hinawakan ang strap ng kanyang bag, ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng seguridad. Pagdating ng recess, lumabas ang lahat upang maglaro sa bakuran. Ang lupa doon ay maputik dahil sa ulan noong nakaraang gabi. Habang ang ibang bata ay naghahabulan, umupo si Enzo sa isang sulok sa ilalim ng puno ng mangga. Hawak ang kanyang baon na tinapay. Ngunit hindi siya nakaligtas sa paningin ng mga bully. Isang grupo ng malalaking bata sa pangunguna ng isang maton na nagngangalang Berto ang lumapit sa kanya. Hoy robot, ang bati ni Berto na may halong pang-iinsulto. Bakit ayaw mong makipaglaro? Takot ka bang kalawangin ang paa mo? Humagalpak ng tawa ang mga kasama ni Berto. Hindi sumagot si Enzo. Nais lang niyang matapos ang oras ng recess. Ngunit hindi tumigil si Berto. Inagaw nito ang tinapay ni Enzo at itinapon sa putikan.
Kunin mo kung kaya mo ang hamon ni Berto. Akmang tatayo si Enzo upang kunin ang kanyang pagkain nang bigla siyang itulak ng malakas ni Berto. Nawalan ng balanse si Enzo. Dahil sa bigat ng kanyang sapatos at tigas ng bakal, hindi niya nagawang ibalanse ang kanyang katawan. Bumagsak siya ng padapa sa maputik na lupa. Ang kanyang muka at uniforme ay napuno ng putik. Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang bakal sa kanyang mga paa ay sumabit sa isang nakausling ugat ng puno. Bawat galaw niya ay lalong nagpapabigat sa kanyang sitwasyon. Para siyang pagong na nakataob, walang kakayahang tumayo mag-isa. Ang tawanan ng mga bata sa paligid ay lumakas. Tila isang nakakatawang palabas ang kanyang paghihirap. Tingnan niyo, hindi siya makatayo ang sigaw ni Berto. Bagay ka dyan sa putikan. Diyan nababagay ang mga basurang katulad mo. Nagsimulang umiyak si Enzo. Ang luha ay humalo sa putik sa kanyang pisngi. Ang sakit ng pangungutya ay mas masahol pa sa sakit ng kanyang baluktot na buto. Sa di kalayuan nakatayo si Melissa. Kakarating lang niya upang sunduin ang anak. Nakita niya ang lahat. Nakita niya ang pagtulak, ang pagbagsak at ang tawanan. Ang kanyang unang instinto ay ang tumakbo itulak ang mga bully at buhatin ang kanyang anak pauwi. Gusto niyang protektahan si Enzo sa lahat ng sakit sa mundo. Ngunit huminto siya. Naalala niya ang sinabi ni Dr. Arturo. Naalala niya ang kanyang pangako na palalakihin si Enzo na matibay. Kung sasagipin niya ito ngayon, matututo ba itong lumaban bukas? Kung bubuhatin niya ito ngayon, paano ito tatayo kapag wala na siya? Pinigilan ni Melissa ang kanyang mga luha. Naglakad siya papalapit ngunit hindi siya tumakbo. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin kay Berto at sa mga bully. Ang aura ng isang galit na ina ay sapat na upang patahimikin ang mga bata. Napaatras si Berto na takot sa tingin ni Melissa. Pagkatapos tumingin si Melissa kay Enzo na nasa lupa pa rin. Inay, tulungan niyo po ako. Ang yak ni Enzo inaabot ang kanyang kamay na puno ng putik. Hindi inabot ni Melissa ang kamay ng anak. Sa halip lumuhod siya sa tabi nito, hindi para buhatin ito, kundi para kausapin. Enzo, makinig ka sa akin, ang sabi ni Melissa sa matatag na boses. Huwag kang umiyak. Ang luha ay para sa mahihina. Inay, hindi po ako makatayo. Mabigat po ang bakal ang katwiran ni Enzo. Alam ko ang sagot ni Melissa. Mabigat iyan dahil iyan ang magpapalakas sa'yo. Pero Enzo, binigyan ka ng Diyos ng dalawang uri ng lakas. Ang lakas ng katawan at lakas ng isip. Kung hindi kaya ng paa mo, gamitin mo ito. Itinuro ni Melissa ang noo ni Enzo. Tingnan mo ang paligid mo. Gamitin mo ang utak mo. Paano ka tatayo nang hindi ko tinutulungan na tigilan si Enzo? Tiningnan niya ang kanyang ina. Nakita niya na hindi siya nito pababayaan, ngunit tinuturuan siya nito ng isang mahalagang leksyon. Pinahid niya ang kanyang luha. Huminga siya ng malalim. Sinuri ni Enzo ang kanyang posisyon. Ang bakal ay nakaangkla sa ugat ng puno. Kung pipilitin niyang igalaw ang paa niya, lalo lang siyang maiipit. Kailangan niyang gamitin ang kanyang mga kamay. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa matigas na lupa. Ginamit niya ang kanyang braso bilang pingga o lever. Sa murang edad, inintindi niya ang prinsipyo ng physics nang hindi niya namamalayan. Sa halip na hatakin ang paa, itinulak niya ang kanyang katawan paitaas gamit ang lakas ng kanyang upper body habang ginagawang fulcrum ang bakal na sapatos. Unti-unti naiangat niya ang kanyang sarili. Ang kanyang mga braso ay nanginig sa effort ngunit hindi siya sumuko. Isang huling tulak at nakalaya ang kanyang sapatos mula sa ugat. Nakaupo na siya ngayon. Mula sa pagkakaupo, kumapit siya sa puno at dahan-dahang tumayo. Nakatayo na siya. Puno man ng putik, nanginginig man ng tuhod, ngunit nakatayo siya sa sarili niyang mga paa. Tumingin siya kay Melissa. Nakangiti ang kanyang ina, isang ngiti ng pagmamalaki na mas maliwanag pa sa araw. Magaling Enzo, ang sabi ni Melissa. Tandaan mo ang araw na ito.
Kahit sino pa ang tumulak sa'yo pababa ikaw at ikaw lang ang makakapagbangon sa sarili mo. Humarap si Melissa sa mga bully na nakanganga ngayon. Sa susunod na galawin niyo ang anak ko, hindi na ako magiging mabait ang babala ni Melissa sa mahinahong boses na nagpatayo ng balahibo ng mga bata. Nagtakbuhan si Berto palayo. Habang naglalakad sila, pauwi tahimik si Enzo. Nililinis ni Melissa ang putik sa kanyang uniforme habang naghihintay sila ng jeep. Gusto mo ba ng ice cream ang tanong ni Melissa para pagaanin ang loob ng anak? May natira pa akong barya mula sa labada. Umiling si Enzo. Tumingin siya sa isang tindahan ng mga lumang libro at magasin sa bangketa. May isang makapal na libro doon na nakatawag ng kanyang pansin. Ito ay isang lumang encyclopedia tungkol sa human anatomy, sira na ang pabalat at kulang-kulang ang pahina. Inay ang sabi ni Enzo habang nakaturo sa libro. Ayoko po ng ice cream. Gusto ko po niyan. Nagtaka si Melissa. Libro aanhin mo yan. Puro drawing lang yan ng mga buto at laman loob. Gusto ko pong malaman kung paano gumagana ang katawan ko, ang sagot ni Enzo na may seryosong tingin. Gusto ko pong malaman kung bakit ako ganito. At gusto ko pong malaman kung paano ko aayusin ang sarili ko para hindi na ako matumba ulit. Bumuntong hininga si Melissa at binuksan ang kanyang pitaka. Kinuha niya ang huling barya na dapat sana ay pambili nila ng ulam. Binayaran niya ang lumang libro. Inabot niya ito kay Enzo. Niyakap ng bata ang libro na parang ito ang pinakamahalagang laruan sa mundo. Sa araw na yon, sa gitna ng dumi at ingay ng tondo, namatay ang pagkabata ni Enzo. Ang batang mahilig maglaro ay naglahos sa putikan at mula sa putik na yon isinilang ang isang henyo na ang tanging layunin ay intindihin ang sakit upang balang araw ay matalo niya ito. Ang halimaw ng bullying ay hindi nakabali sa kanya. Sa halip ito ang gumising sa natutulog na higante sa loob ng kanyang isipan. 13 taon na ang lumipas. Ang payat na batang binubuli sa putikan ay isa na ngayong binata. Si Enzo sa edad na 18 ay may tindig na hindi mo aakalaing galing sa isang batang may kapansanan. Bagaman may bahagyang ika pa rin sa kanyang paglakad, kapag siya ay pagod, ang kanyang mga binti ay tuwid na. Ang bakal na sapatos ay matagal nang pinalitan ng tibay ng loob. Ngunit sa gabi ang kanyang mga binti ay sumasakit pa rin lalo na ngayon. Nasa isang construction site, si Enzo sa Maynila. Ang buwan ay mataas na sa langit, nagbibigay liwanag sa mga bakal at semento na nakatambak sa paligid. Ang kanyang uniforme sa eskwela ay nakatago sa kanyang bag pinalitan ng lumang t-shirt na puno ng alikabok at pawis. Bumubuhat siya ng sako ng semento. Ang bigat nito ay halos dumurog sa kanyang balikat. Bawat hakbang paakyat sa hagdanan ng gusali ay isang hamon. Ang kanyang mga binti na dumaan sa paulit-ulit na operasyon at therapy ay nanginginig sa pagod. Ang sakit ay tila kuryenteng gumagapang mula sa kanyang talampakan hanggang sa kanyang gulugod. Enzo, magpahinga ka na, ang sabi ng foreman na si Mang Teryo habang humihit-hit ng sigarilyo. Masyado kang masipag para sa isang bata. Sayang ang utak mo dito. Ibinaba ni Enzo ang sako ng maingat. Pinunasan niya ang pawis na tumutulo sa kanyang mata. Kailangan ko po ng pera, Mang Teryo, ang sagot ni Enzo, para sa matrikula at para sa gamot ni inay. Hindi alam ni Melissa na nagtatrabaho siya dito. Ang alam ng kanyang ina, nag-aaral siya sa library kasama ang mga kaklase. Ayaw niyang mag-alala ito. Nitong mga nakaraang buwan napapansin ni Enzo ang pagbagal ng kilos ng kanyang ina. Ang ubo nito ay lumalala at madalas itong himatayin sa paod. Ang kinikita nito sa catering business na sinimulan nila ay sapat lang sa pang-araw-araw, hindi para sa mahal na tuition fee ng medisina. Nang gabing iyon, umuwi si Enzo ng tahimik. Nakita niya si Melissa na nakatulog sa mesa. Sa harap nito ay ang isang puting sobre, ang sulat mula sa Universidad ng Pilipinas. Binuksan ni Enzo ang sulat.
Ang kanyang mga mata ay nanlabo sa luha habang binabasa ang mga salita. Binabati kita, Enzo de Villa. Ikaw ay tanggap sa kolehiyo ng medisina bilang scholar. Ito ang pangarap niya. Ito ang pangarap nila. Siya ang valedictorian ng kanilang high school, ang monster genius na kinatatakutan sa mga quiz bee. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang ina na natutulog ng mahimbing na ang mga kamay ay puno ng hiwa at paso mula sa pagluluto, naramdaman ni Enzo ang bigat ng realidad. Ang scholarship ay para lang sa tuition. Paano ang libro? Ang uniforme, ang baon. At higit sa lahat, sino ang mag-aalaga kay Melissa kung nasa eskwela siya buong araw? Nagising si Melissa nang marinig ang yabag ni Enzo. Ngumiti ito nang makita ang sulat sa kamay ng anak. Enzo, ang sabi ni Melissa garalgal, ang boses ngunit puno ng tuwa. Tanggap ka na. Magiging doktor ka na. Dahan-dahang ibinaba ni Enzo ang sulat sa mesa. Ang kanyang muka ay seryoso, walang bakas ng saya. Hindi ako tutuloy, inay. Naglaho ang nangiti ni Melissa. Ano-anong sinasabi mo? Magtatrabaho na lang ako, ang paliwanag ni Enzo. May opening sa call center. Malaki ang sweldo, may signing bonus pa. Pwede na kitang ipagamot. Hindi na natin kailangang mangutang. Tumayo si Melissa. Ang pagod sa kanyang mukha ay napalitan ng gulat at galit. Tatalikuran mo ang pangarap mo para maging ahente. Enzo, ang utak mo ay pang-doktor. Aanhin ko ang pagiging doktor. Kung mamamatay ka naman sa kakatrabaho, ang sagot ni Enzo. Tumataas na ang boses. Nakikita ko, inay. Nakikita ko kung paano ka umubo ng dugo. Nakikita ko kung paano nanginginig ang kamay mo. Pagod na ako, inay. Pagod na akong makita kang nahihirapan para sa akin. Enzo, kaya ko pa. Hindi mo na kaya ang putol ni Enzo. Ako naman ang magtatrabaho. Hayaan mo na akong maging anak. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Enzo. Natigilan ang binata. Napahawak siya sa kanyang pisngi na namumula. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 18 taon na sinaktan siya ng kanyang ina. Nanginginig ang kamay ni Melissa habang nakatingin sa anak. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa halo-halong emosyon, galit, takot at pagmamahal. Hindi ako nagpakahirap ng halos 2 dekada para lang makita kang sumuko, ang sabi ni Melissa sa tinig na mababa, ngunit matalim. Hindi ko tiniis ang pangiinsulto ng ama mo, ang gutom, ang pagod, para lang maghalo ka ng semento o sumagot ng telepono. Ang pangarap mo ang buhay ko, Enzo. Kung papatayin mo ang pangarap mo, parang pinatay mo na rin ako. Yumuko si Enzo. Ang sakit ng sampal ay wala kumpara sa sakit ng mga salita ng ina. Pero wala tayong pera, inay. Ang bulong ni Enzo, umiiyak na. Wala tayong pambayad. Bumuntong hininga si Melissa. Pumasok siya sa kwarto at lumabas na may dalang isang makapal na brown envelope. Inilapag niya ito sa mesa sa harap ni Enzo. Buksan mo ang utos ni Melissa. Binuksan ni Enzo ang envelope. Nanlaki ang kanyang mga mata. Puno ito ng pera, libo-libong piso na nakabundle ng maayos. Sapat na ito para sa gastusin niya sa unang taon ng medisina at higit pa. Saan galing ito, ang tanong ni Enzo. Inay, gumawa ka ba ng masama? Tinitigan siya ni Melissa ng diretso sa mata. Sa sandaling iyon, kailangan niyang gawin ang pinakamahirap na bagay bilang isang ina, ang magsinungaling upang protektahan ang kinabukasan ng anak. Hindi niya pwedeng sabihin na ito ay mula sa kanyang life insurance na maaga niyang kinuha kapalit ng malaking bawas sa halaga. Hindi niya pwedeng sabihin na isinanlan niya ang kanyang kaluluwa sa mga loan shark. Galing sa ama mo ang pagsisinungaling ni Melissa. Natigilan si Enzo. Binitawan niya ang envelope na parang ito ay naging baga. Kay Don Ricardo, oo, ang patuloy ni Melissa. Tumawag ang abogado niya noong 1 linggo. Konsensya daw. Gusto niyang tumulong sa pag-aaral mo kapalit ng pananahimik natin. Ayoko ang mabilis na tanggi ni Enzo.
Ibabalik ko ito. Hindi ko kailangan ng pera niya. Hindi ko kailangan ang limos ng taong nagtapon sa akin, Enzo, ang sigaw ni Melissa. Huwag kang maging ma-pride. Ito ang realidad. Kailangan natin ng pera. Galit ka sa kanya, pues gamitin mo ang galit na yan. Hinawakan ni Melissa ang balikat ni Enzo at niyugyug ito. Gamitin mo ang pera ng demonyo para maging anghel, Enzo. Gamitin mo ang yaman niya para maging doktor na hinding-hindi niya kayang bilhin. Ito ang pinakamalupit na ganti. Ang magtagumpay ka gamit ang resources niya habang siya ay walang kamalay-malay na pinalalakas niya ang taong wawasak sa kanya balang araw. Tiningnan ni Enzo ang pera pagkatapos ay ang mukha ng kanyang ina. Nakita niya ang determinasyon doon. Kung tatanggihan niya ito, masasayang ang sakripisyo ng ina. Kung tatanggapin niya ito, lulunukin niya ang kanyang prinsipyo. Dahan-dahang kinuha ni Enzo ang envelope. Mabigat ito. Mabigat dahil sa halaga at mabigat dahil sa kasinungalingang nakabalot dito. Pangako, inay, ang sabi ni Enzo habang mahigpit na hawak ang pera. Magiging doktor ako. At sa araw na maging ganap akong siruhano, ipapamukha ko kay Ricardo de Villa na ang basurang itinapon niya ay naging ginto. Niyakap ni Melissa ang anak. Sa likod ng balikat ni Enzo, pumatak ang luha ni Melissa. Humingi siya ng tawad sa Diyos sa kanyang kasinungalingan. Alam niyang balang araw ay malalaman ni Enzo ang totoo. Pero sa ngayon, sapat na ang kasinungalingang ito para itulak ang kanyang anak patungo sa kadakilaan. Kinabukasan naglakad si Enzo papasok sa Universidad ng Pilipinas, Manila. Ang PGH Philippine General Hospital ay nakatayo sa harap niya, luma, ngunit matibay. Ang kanyang puting uniforme ay nagniningning sa ilalim ng araw. Wala na ang bakas ng semento sa kanyang katawan. Tumingala siya sa gusali. Ang hangin ay amoy gamot at pag-asa. Humanda ka, Don Ricardo, ang bulong ni Enzo sa hangin. Paparating na ako. Sa kabilang dako ng lungsod, sa mansyon ng mga de Villa, nabasag ni Ricardo ang kanyang baso ng alak ng walang dahilan. Isang kilabot ang gumapang sa kanyang batok. Tila ba may paparating na bagyo na hindi nakikita sa radar. 2:00 ng madaling araw. Sa loob ng on-call room ng Philippine General Hospital, ang hangin ay amoy kape, lumang papel at pau. Nakaupo si Enzo sa isang sira-sirang silya, kumakain ng malamig na pansit canton mula sa styrofoam. Ang kanyang puting uniforme ay gusot na matapos ang 16 na oras na duty, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas habang binabasa ang x-ray ng isang pasyenteng na aksidente sa motorsiklo. Sa edad na 25, si Dr. Enzo de Villa ay kilala na sa buong ospital. Hindi dahil sa kanyang yaman, kundi dahil sa kanyang kamay na ginto. Siya ang resident doctor na kayang magbalik ng dislocated na balikat sa loob ng 3 segundo nang hindi pinapahiyaw ang pasyente. Siya ang henyo na kayang mag-diagnose ng compartment syndrome sa isang tingin pa lang. Ngunit sa kabila ng kanyang galing, siya ay isang multo. Tahimik, walang kaibigan at laging nagtatrabaho. Ang kanyang bawat galaw ay kalkulado. Ang bawat operasyon ay isang hakbang palapit sa kanyang layunin. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod sa malawak at maliwanag na kalsada ng Bonifacio Global City, ibang uri ng doktor ang nagpapatakbo ng kanyang sariling operasyon. Si Jax de Villa, ang bunsong anak ni Don Ricardo, at Karen ay nasa loob ng isang dilaw na Ferrari. Ang makina ng sasakyan ay humuhuni ng malakas, tila isang hayop na nagwawala sa hawla. Katabi niya ang kanyang barkada na si Miguel na tumatawa habang hawak ang isang bote ng mamahaling champagne. "Bilisan mo, Jax," ang sigaw ni Miguel. Sabi ng tatay mo, huwag kang mag-aaksaya ng oras na galit si Jax nang marinig ang tungkol sa kanyang ama. Mas lalong diinan niya ang silinyador. Ang mga ilaw ng poste ay nagmistulang guhit na lang sa bilis ng takbo. Si Don Ricardo, ang amang walang ibang ginawa kundi ikumpara siya sa isang imahinasyon ng perpektong anak.
Jax, bakit ang baba ng grades mo, Jax? Bakit hindi ka katulad ng anak ng business partner ko, Jax? Wala kang kwenta. Pwes panoorin mo ito, Dad, ang bulong ni Jax sa sarili. Sa isang iglap na wala ng kontrol ang sasakyan sa isang kurbada. Umikot ang Ferrari ng mabilis. Ang mga gulong ay umusok habang kinakain ng aspalto. Bumangga ang likuran ng kotse sa concrete barrier. Ang tunog ng bakal na nilalamukos at salamin na nababasag ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Tumigil ang sasakyan. Usok ang pumuno sa paligid. Isang oras ang lumipas. Ang emergency room ng PGH ay naging isang palengke ng kaguluhan. Isinugod ng ambulansya si Jax at Miguel. Bagaman minor injuries lang ang natamo nila dahil sa airbag, ang pag-uugali ni Jax ay nagdulot ng malaking problema. Huwag niyo akong hawakan, ang sigaw ni Jax sa isang nurse na sumusubok linisin ang sugat sa kanyang noo. Alam niyo ba kung sino ang tatay ko? Kaya kong bilhin ang ospital na ito at tanggalin kayong lahat. Sir, huminahon po kayo ang pakiusap ng nurse. Kailangan po naming tingnan ang braso niyo. Mukhang dislocated ang balikat niyo. Masakit. Tanga ka ba, ang bulyaw ni Jax? Tumawag kayo ng totoong doktor, yung specialist. Ayoko ng nurse lang. Sa gitna ng sigawan, bumukas ang pinto ng residence lounge. Lumabas si Enzo. Ang kanyang presensya ay tila nagpababa ng temperatura sa kwarto. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako sa pasyenteng nagwawala. Anong nangyayari dito? Ang tanong ni Enzo sa mababang boses na puno ng awtoridad. Dr. Enzo, ang sagot ng nurse na halos maiyak na. Ayaw po magpagamot ng pasyente sa bed 4. Nagwawala po. Sinasaktan niya ang staff. Naglakad si Enzo palapit sa bed 4. Hinawi niya ang kurtina. Sa unang pagkakataon, nagtama ang paningin ng magkapatid. Si Jax, na nakasuot ng designer shirt na puno ng dugo at putik, ay mukhang isang spoiled brat na inagawa ng laruan. Si Enzo naman, sa kanyang puting coat na may mantsa ng kape, ay mukhang isang sundalo ng medisina. Ang kanilang mukha ay may nakakatakot na pagkakahawig. Ang matangos na ilong, ang hugis ng panga, ang lalim ng mata. Para silang tumitingin sa salamin, ang isa ay bersyon na pinalaki sa layaw-aw, ang isa ay pinanday sa hirap. Sino ka na naman, ang tanong ni Jax nang may panghahamak tinitingnan si Enzo mula ulo hanggang paa. Mukha kang hindi nakatulog ng 1 linggo. Ikaw ba ang janitor dito? Ako ang doktor na gagamot sa balikat mo. Kung titigil ka sa pag-iinarte, ang sagot ni Enzo ng diretsyo. O gusto mong hayaan nating mamagayan hanggang sa kailanganin na nating putulin? Namutla si Jax sa salitang putulin. Pero hindi pa rin nawala ang yabang niya. Siguraduhin mong magaling ka. Ang tatay ko ay si Don Ricardo de Villa. Isang tawag ko lang, tapos ang karir mo. Natigilan si Enzo. Ricardo de Villa. Ang pangalang iyon ay parang asido na pumatak sa kanyang tainga. Ang lalaking nagtapon sa kanya at sa kanyang ina. At ito ang pinalit sa kanya. Ang perpektong anak na ipinagmalaki ni Ricardo. Isang lasenggo, iresponsable at walang galang na bata. Gusto sanang diinan ni Enzo ang hawak sa balikat ni Jax. Gusto niyang iparamdam ang sakit na dinanas ng kanyang ina. Gusto niyang baliin ang buto nito. Pero huminga siya ng malalim. Siya ay doktor. Ang nasa harap niya ay pasyente, hindi kaaway. Hindi pa. Umupo ka ng maayos, ang utos ni Enzo. Hinawakan ni Enzo ang braso ni Jax. Ang head of humerus ay lumabas sa socket. Kailangan itong ibalik agad. Teka, wala bang anesthesia, ang reklamo ni Jax? Wala tayong oras para doon. Hinga ng malalim ang sabi ni Enzo nang walang pakundangan. Bago pa man makareklamo ulit si Jax, mabilis na ginalaw ni Enzo ang braso nito. Isang mabilis na external rotation abduction at internal rotation. Narinig ang isang malakas na lagutok ng buto na bumalik sa pwesto. Napasigaw si Jax sa gulat at sakit, ngunit agad itong napalitan ng ginhawa. Nawala ang matinding kirot sa kanyang balikat. Tapos na ang sabi ni Enzo.
habang naguhugas ng kamay sa sink. "Ipa-x-ray mo yan para masiguro. Tapos umuwi ka na. Huwag mong sayangin ang oras namin dito." Tiningnan ni Jax ang kanyang balikat. Namangha siya sa bilis ng pangyayari. Tumingin siya kay Enzo na nakakatalikod na. "Hoy," ang tawag ni Jax. Hindi man lang nagpasalamat. "Anong pangalan mo?" Lumingon si Enzo. Ang kanyang muka ay seryoso, tila bato. "Dr. Enzo." Enzo. Parang pangalan ng mahirap ang tawa ni Jax, bumalik na naman ang yabang. "Sige Enzo, kapag sumakit ulit ito, ipapahanap kita. Baka bigyan pa kita ng tip." Tumayo si Jax at naglakad palabas kasama ang nurse. Iniwan si Enzo na nakatayo sa gitna ng ER. Nang makaalis na si Jax, lumapit si Enzo sa chart ng pasyente na naiwan sa mesa. Binasa niya ang admission form. Pangalan, Jackson Jax de Villa Edad, 20 Ama Ricardo de Villa, address Forbes Park, Makati. Kinuha ni Enzo ang papel. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa galit. Ito ang buhay na dapat ay sa kanya. Ang magarang bahay ang sasakyan ng pangalan. Pero imbis na yun ang ibigay sa kanya, ibinigay sa kanya ang bakal na sapatos at ang putik ng tondo. Nilamukos ni Enzo ang papel sa kanyang kamao hanggang sa maging isang maliit na bola. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin sa nurse station. Nakita niya ang pagod sa kanyang mata. Nakita niya ang ID na nakasabit sa kanyang leeg, Dr. Enzo Orthopedic Resident. "Magsaya ka ngayon, Jax," ang bulong ni Enzo sa sarili. "Magsaya ka habang kaya mo pang tumakbo. Dahil sa susunod na magkita tayo, hindi na ako ang mag-aayos ng buto mo. Ako na ang magdedesisyon kung makakalakad ka pa ulit." Itinapon ni Enzo ang nilamukos na papel sa basurahan. Tumunog ang pager niya. May bagong pasyente, isang construction worker na nahulog sa scaffolding. Agad na nagbago ang anyo ni Enzo. Nawala ang galit na palitan ng profesionalismo. Naglakad siya papunta sa trauma room. Ang kanyang kanang paa ay bahagyang kumirot paalala ng kanyang nakaraan, habang ang kanyang mga kamay ay handang magligtas ng buhay para sa kanyang kinabukasan. Ang grand ballroom ng Shangri-La sa The Fort ay naliligo sa liwanag ng libu-libong kristal mula sa mga chandelier. Ang hangin ay amoy mamahaling alak prime rib steak at pabango ng pinakamayayamang tao sa Pilipinas. Ito ang taunang charity gala ng St. Luke's Medical Center ang gabi, kung saan nagtatagpo ang pera at medisina. Sa gitna ng karangyaan nakaupo si Don Ricardo sa isang VIP table. Ang kanyang suot na tuxedo ay gawa ng sikat na designer sa Italia, ngunit hindi nito maitatago ang pagod sa kanyang mukha. Ang De Villa Construction ay nasa bingit ng pagkabangkarote. Ang iskandalo ng kanyang anak na si Jax at ang sunod-sunod na failed projects ay unti-unting umuubos sa kanyang yaman. Nandito siya ngayong gabi, hindi para tumulong sa kawanggawa, kundi para humanap ng bagong investor. Kailangan niyang ipakita sa lahat na matatag pa rin ang kanyang imperyo. Sa tabi niya si Karen ay abala sa pagpapaypay ng kanyang sarili gamit ang isang mamahaling abaniko. Panay ang reklamo nito tungkol sa init sa pagkain at sa bagal ng serbisyo. "Ricardo," ang bulong ni Karen sa matinis na boses. "Umuwi na tayo." Ang babadoy ng mga tao dito. Wala naman tayong mapapala sa mga doktor na ito. Puro dugo at sakit ang alam nila. Tumahimik ka, Karen, ang mariing sagot ni Ricardo habang pilit nang ngumingiti sa isang senador na dumaan. "Kailangan nating makuha ang loob ng bagong chairman ng ospital. Nabalitaan ko na may ipapakilala silang bagong head of orthopedics na galing sa Amerika. Sabi nila, henyo raw ito. Kung makuha natin siya bilang partner, tataas ulit ang stock ng kumpanya." Biglang tumahimik ang musika. Ang atensyon ng lahat ay napunta sa entrance ng ballroom. Isang babae ang pumasok. Suot niya ang isang midnight blue. Nagaw na simple ang tabas, ngunit gawa sa pinakamagandang seda. Wala siyang suot na mabibigat na alahas, tanging isang pares ng pearl earrings na nagbibigay diin sa kanyang leeg. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos na nagpapakita ng kanyang mukha na tila hindi tinablan ng panahon. Natigilan si Ricardo.
Ang baso ng wine sa kanyang kamay ay muntik ng mahulog. Kilala niya ang mukhang iyon. Kahit na mas matanda, mas sopistikado at mas mayaman ang aura nito, ngayon hindi siya pwedeng magkamali. Melissa ang bulong niya. Napansin ni Karen ang reaksyon ng asawa. Sinundan niya ang tingin nito at nanlaki ang kanyang mga mata. Siya ba yun? Ang labandera mong asawa ang tanong ni Karen na may halong gulat at inis. Paano siya nakapasok dito? Siguro nagtatrabaho siya sa catering o kaya naman ay staff ng hotel. Hindi makapaniwala si Ricardo. Tumayo siya at naglakad palapit kay Melissa. Hila-hila si Karen. Gusto niyang kumpirmahin ang kanyang nakikita. Gusto niyang ipamukha sa babaeng ito na kahit anong bihis nito, hindi ito nababagay sa mundo niya. Nang makalapit sila, hinarang ni Ricardo si Melissa sa gitna ng hallway. Melissa ang bati ni Ricardo sa tono ng panghahamak. Nagkamali kayata ng pinasukan. Ang service entrance ay nasa likod. Humarap si Melissa. Wala nang takot sa kanyang mga mata. Tiningnan niya si Ricardo mula ulo hanggang paa. Tila sinusuri ang isang lumang gusali na malapit ng gumuho. Magandang gabi, Don Ricardo. Ang sagot ni Melissa sa kalmadong boses. At sa'yo rin, Karen. Salamat sa paalala, pero dito ako pinapasok ng reception. May imbitasyon ako. Tumawa ng mapakla si Karen, imbitasyon. Ikaw, wag mo kaming lokohin. Siguro ay +1 ka lang ng kung sinong matandang dom na nakapulot sa'yo sa kalsada. Ang ilang bisita sa paligid ay nagsimulang lumingon at magbulungan. Naramdaman ni Ricardo na kailangan niyang ipahiya si Melissa upang mapanatili ang kanyang dominasyon. Nasaan na ang anak mo, ang tanong ni Ricardo nang malakas para marinig ng iba. Ang batang pilay, si Enzo ba yun? Buhay pa ba siya o namatay na sa gutom? Nanatiling tuwid ang tayo ni Melissa. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa gilid ng kanyang gown. Ang Enzo na kilala mo ay patay na, ang sagot ni Melissa ng makahulugan. Ang natira na lang ay ang bunga ng iyong pagpapabaya. Sabi ko na nga ba ang nangisi ni Ricardo? Sayang lang ang luha mo noon. Alam ko namang hindi magtatagal ang batang iyon. Mahina ang genes niya. Buti na lang at hindi ko siya inangkin. Bago pa man makasagot si Melissa, namatay ang mga ilaw sa ballroom. Isang spotlight ang tumutok sa entablado. Ang boses ng host ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Mga Ginoo at binibini ang panimula ng host. Ikinararangal naming ipakilala sa inyo ang bituin ng gabing ito. Siya ang pinakabatang chief surgeon sa kasaysayan ng ating ospital. Nagtapos ng may pinakamataas na karangalan sa Johns Hopkins University at bumalik sa Pilipinas upang baguhin ang larangan ng orthopedics. Ang head ng ating bagong trauma center, Dr. Enzo de Villa, bumukas ang malaking pinto sa likod ng entablado. Lumabas ang isang lalaki. Siya ay matangkad na sa 6 na talampakan ng taas. Ang kanyang suot na black tuxedo ay yakap na yakap sa kanyang matipunong katawan. Ang kanyang buhok ay nakaslick back na nagpapakita ng kanyang matangos na ilong at matalim na panga. Ngunit ang pinakapansin-pansin sa lahat ay ang kanyang paglalakad. Naglakad siya papunta sa gitna ng entablado nang may kumpiyansa. Ang kanyang mga hakbang ay matatag. Ang kaliwang paa ay sumusunod sa kanan ng walang hirap, walang ika, walang bakal, walang tunog ng kaladkad. Siya ay naglalakad tulad ng isang hari. Napasinghap ang buong ballroom. Ang pagkakahawig niya kay Don Ricardo noong kabataan nito ay hindi maitatanggi. Para silang pinagbiyak na bunga. Nalaglag ang panga ni Karen. Napahawak si Ricardo sa sandalan ng silya. Ang kanyang tuhod ay nanghina. Hindi maaari. Ang bulong ni Ricardo. Ang pilay. Kinuha ni Enzo ang mikropono. Tumingin siya sa dagat ng mga mukha. Ang kanyang mga mata ay naglakbay hanggang sa makita niya ang kanyang ina na nakatayo malapit kay Ricardo. Isang maliit na ngiti ang ibinigay niya kay Melissa
bago niya tingnan ng diretso ang kanyang ama. Magandang gabi ang bati ni Enzo. Ang boses niya ay malalim at baritono, malayong malayo sa iyak ng sanggol na itinapon noon. Maraming salamat sa inyong pagtanggap. Bumalik ako sa bansang ito dahil may naiwan akong trabaho. May mga buto na kailangang ayusin at may mga tao na kailangang turuan ng leksyon tungkol sa halaga ng buhay. Habang nagsasalita si Enzo, tila huminto ang mundo ni Ricardo. Ito ang anak na pinangarap niya. Matalino, matagumpay, makapangyarihan at perpekto. At ang anak na ito ay ang mismong batang tinawag niyang basura, 26 na taon na ang nakararaan. Pagkatapos ng maikling talumpati, bumaba si Enzo ng entablado. Agad siyang pinalibutan ng mga reporters at businessmen. Ngunit nilagpasan niya silang lahat. Dumiretso siya sa direksyon nina Melissa at Ricardo. Nang makalapit si Enzo, naramdaman ni Ricardo ang panginginig ng kanyang kamay. Gusto niyang magsalita pero walang lumalabas sa bibig niya. Enzo. Ang bati ni Ricardo pilit na pinapalambot ang boses. Anak. Tumigil si Enzo sa harap niya. Mas matangkad na siya ngayon sa kanyang ama. Tiningnan niya si Ricardo na parang isang estranghero. Dr. De Villa, ang pagtatama ni Enzo sa malamig na tono. Ako ito ang iyong papa. Ang giit ni Ricardo, sinusubukang hawakan ang balikat ni Enzo. Hindi ko akalain. Ang galing mo. Ipinagmamalaki kita. Alam kong may potential ka. Kaya nga hinayaan kitang lumaki sa labo para maging matibay ka. Pagsubok lang yun, anak. Tumawa ng mahina si Enzo. Isang tawa na walang saya. Pagsubok ang tanong ni Enzo. Ang pagtapon sa amin sa bagyo ay pagsubok. Ang hayaan kaming magutom habang ikaw ay nagpapakasa sa sayaman ay pagsubok. Enzo, intindihin mo, bata pa ako noon. Natakot ako ang palusot ni Ricardo. Pero ngayon nandito na ako. Pwede tayong magsimula ulit. Ikaw ang heir ko. Ang kumpanya. Sa'yo mapupunta ang lahat. Kalimutan na natin ang nakaraan. Tiningnan ni Enzo ang kamay ni Ricardo na nakaabot sa kanya. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang ina. Nakita niya ang peklat sa kamay ni Melissa, ang tanda ng sakripisyo nito. Lumingon si Enzo sa mga reporters na nakapaligid sa kanila. Alam niyang nakatutok ang mga kamera. Ginoong Ricardo, ang sabi ni Enzo ng malakas. Nagkakamali po kayo. Nagulat si Ricardo. Ano, wala akong ama? Ang deklara ni Enzo. Namatay ang ama ko noong gabi na pinalayas niya ang isang sanggol na may kapansanan. Ang nakatayo sa harap ko ngayon ay isang donor lamang ng sperm. Wala kang karapatan sa tagumpay ko. Wala kang karapatan sa pangalan ko. Ngunit ang apelyido mo ay De Villa, ang sigaw ni Karen. Dala mo ang pangalan namin, humarap si Enzo kay Karen. Dala ko ang pangalan ng lolo ko, ang ama ni Ricardo, na isang mabuting tao. Hindi sa kanya. At higit sa lahat ako ang anak ni Melissa. Siya ang gumawa sa akin. Kayo-kayo ang sumira. Lumapit si Enzo kay Ricardo at bumulong sa tenga nito. Huwag kang umasa. Natutulungan kita sa negosyo mo. Hayaan mong bumagsak ang imperyo mo, Ricardo. At kapag nasa lupa ka na, doon mo maiintindihan kung paano mabuhay ang mga taong tinapakan mo. Hinawakan ni Enzo ang kamay ng kanyang ina. Tayo na, inay. Masyadong mabaho ang hangin dito. Naglakad palayo ang mag-ina habang nahahati ang mga tao para bigyan sila ng daan. Naiwan si Ricardo sa gitna ng ballroom, nakatayo, ngunit pakiramdam niya ay nakaluhod. Ang mga bulungan ng mga tao ay parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang tenga. Ang kanyang reputasyon, ang kanyang maskara ng perpeksyon ay nabasag sa harap ng buong Maynila. Sa gabing iyon, ang pilay na bata ay naglakad palabas ng tuwid habang ang amang perpekto ay naiwang lumpo sa kahihiyan. Ang umaga, matapos ang charity gala, ay hindi nagdala ng liwanag sa pamilya De Villa. Sa halip nagdala ito ng bagyo na mas malakas pa sa anumang unos na dumaan sa bansa. Sa loob ng opisina ni Don Ricardo,
Ang katahimikan ay nakabibingi. Nakaupo siya sa kanyang swivel chair, nakatitig sa malaking telebisyon sa dingding. Ang balita ay tungkol sa kanya. Ang headline ay malinaw at masakit sa mata eskandalo sa Devilla ang bilyonaryong nagtakwil sa anak na doktor. Sa ibaba ng screen ang ticker ng stock market ay nagpapakita ng isang pulang palaso na nakaturo pababa. Ang shares ng Devilla Construction ay bumagsak ng 12% sa loob lamang ng 3 oras. Ang mga investors ay nagpupulasan. Ang mga bangko ay tumatawag upang bawiin ang kanilang mga pautang. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Karen, ang kanyang mukha ay puno ng galit at takot. Ibinato niya ang kanyang gold credit card sa mesa ni Ricardo. Tinanggihan ng card ko ang sigaw ni Karen. Nasa Hermes ako kanina, bibili sana ng bag para pampalma ng loob, pero sinabi ng cashier na decline daw. Ricardo, ano ang nangyayari? Bangkarote na ba tayo? Minasahe ni Ricardo ang kanyang sentido. Ang sakit ng ulo niya ay tila pinapukpok ng martilyo. Tumahimik ka, Karen, ang sagot ni Ricardo sa mahinang boses. Hindi tayo bangkarote. Frozen lang ang accounts dahil sa investigasyon ng SEC. Pansamantala lang ito. Pansamantala ang asik ni Karen. Kalat na sa buong Maynila na ikaw ang halimaw na ama. Ang mga kaibigan ko sa club hindi na sinasagot ang tawag ko. Tinanggal na ako sa guest list ng Fashion Week. Ito ba ang buhay na ipinangako mo sa akin? Lumapit si Ricardo at hinawakan ang braso ng asawa. Huwag mo akong simulan, Karen. Sa halip na magreklamo ka sa mga bag mo, isipin mo kung paano natin aayusin ang image ng pamilya. Nasaan si Jax? Kailangan ko siyang makausap. Si Jax ang tawa ni Karen ng mapakla. Umalis siya kagabi pa. Lasing na lasing. Galit na galit sa'yo dahil ikinumpara mo siya sa anak mong doktor sa harap ng maraming tao. Sisisihin mo ba siya? Ipinamukha mo sa kanya na wala siyang kwenta kumpara kay Enzo na paupo si Ricardo. Totoo ang sinabi ni Karen. Sa pagnanais niyang angkinin ang tagumpay ni Enzo, natapakan niya ang ego ng anak na pinalaki niya. Sa kabilang bahagi ng lungsod, ang langit ay umiiyak. Ang ulan ay bumubuhos ng malakas sa South Luzon Expressway, SLEX. Ang kalsada ay madulas at delikado. Isang dilaw na Lamborghini ang humahagibis sa gitna ng ulan. Sa loob nito ay si Jax. Ang kanyang mga mata ay mapula dahil sa alak at iyak. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang mga buko ng daliri ay namumuti sa higpit. Sa isip ni Jax, paulit-ulit niyang naririnig ang boses ng kanyang ama noong gabi ng gala. Enzo, ipinagmamalaki kita. Enzo, ikaw ang tunay kong tagapagmana. Bakit siya ang sigaw ni Jax sa loob ng kotse? Ako ang nandito. Ako ang sumunod sa lahat ng gusto mo. Bakit siya pa rin tumingin siya sa speedometer? 200 kilometro bawat oras. Ang mundo sa labas ay malabo at mabilis. Pakiramdam niya ay lumilipad siya. Gusto niyang takasan ang sakit ng pagiging pangalawa. Gusto niyang patunayan na matapang siya. Biglang may tumawid na aso sa kalsada. Kumabig si Jax pakanan. Masyadong mabilis ang kanyang reaksyon. Ang gulong ng sports car ay nawalan ng kapit sa basang aspalto. Ang sasakyan ay umikot. 1, 2, 3 beses. Bumangga ito sa concrete barrier. Ang tunog ng bakal na nilalamukos ay parang sigaw ng isang higante. Tumilapon ang sasakyan sa ere, bumaliktad at bumagsak ng patiwarik sa gilid ng highway. Ang bubog ng salamin ay nagkalat sa kalsada. Ang usok mula sa makina ay humalo sa ulan. Sa loob ng wasak na sasakyan, tahimik ang lahat. Ang tanging naririnig ay ang patak ng ulan sa yupi-yuping bubong at ang mabigat na paghinga ni Jax na unti-unting nawawalan ng malay. Ang kanyang mga paa ay naipit sa ilalim ng dashboard. 2 oras ang lumipas. Ang emergency room ng St. Luke's Medical Center ay naging saksi sa pagdating ng isang wasak na pamilya. Sinalubong ni na Ricardo at Karen ang stretcher na naglalaman ng duguan nilang anak. Si Karen ay humahagulgol
halos hindi makatayo. Si Ricardo naman ay maputla, tila nawala ang lahat ng dugo sa kanyang katawan. "Doktor, iligtas niyo ang anak ko," ang sigaw ni Ricardo habang hinahabol ang mga nurse. "Babayaran ko kahit magkano. Gawin niyo ang lahat." Dinala si Jack sa trauma room. Ang mga doktor ay nagkukumahog. Maraming tubo at makina ang ikinabit sa kanya. Matapos ang isang oras na paghihintay, na tila isang dekada lumabas ang trauma surgeon. Tinanggal niya ang kanyang maskara. Ang kanyang mukha ay seryoso at malungkot. Mr. and Mrs. De Villa ang panimula ng doktor. Buhay ba siya ang tanong agad ni Karen? Buhay siya, Mrs. Pero kritikal ang kondisyon ng kanyang mga paa. Nagtamo siya ng severe crush injury at comminuted fractures sa parehong binti. Ang mga buto ay nadurog. Ang blood vessels ay napinsala. "Ano ang ibig mong sabihin?" ang tanong ni Ricardo. Nanginginig ang boses. Ibig sabihin, upang mailigtas ang kanyang buhay at maiwasan ang impeksyon, kailangan naming putulin ang kanyang mga binti. Kailangan ng amputation. Hindi ang tili ni Karen. "Hindi pwedeng maputulan ng anak ko. Paano siya lalakad? Paano siya magsasayaw? Paano siya mabubuhay?" "Doktor, parang awa niyo na," ang pakiusap ni Ricardo. Lumuluhod na ang kanyang pride. "Wala na bang ibang paraan? May pera ako. Magpadala kayo ng espesyalista mula sa ibang bansa." Umiling ang doktor. "Wala na tayong oras, Don Ricardo. Kung maghihintay pa tayo ng doktor galing Amerika, mamamatay siya sa blood loss. Ang tissue ay namamatay na bawat minuto." Napaupo si Ricardo sa sahig ng ospital. Ang karma ay dumating na. 26 na taon na ang nakararaan, itinapon niya ang isang anak dahil sa baluktot na paa. Ngayon, ang anak na pinili niya ay mawawalan naman ng paa. Ang ironya ay tila isang punyal na sumaksak sa kanyang puso. Pero ang dagdag ng doktor, tila nag-iisip. May isang tao, may isang siruhano dito sa Pilipinas na kilala sa limb salvage at microsurgery. Siya lang ang may kakayahang magdugtong ng mga ugaat na kasing nipis ng buhok at bumuo ulit ng buto na parang puzzle. Sino ang tanong ni Ricardo, biglang nabuhayan ng pag-asa. "Sino siya? Tawagan mo siya ngayon. Doblehin ko ang bayad." Tumingin ang doktor kay Ricardo nang may halong awa at pag-aalinlangan. Siya po ang bagong head ng orthopedics sa kabilang ospital, pero visiting consultant din namin siya dito sa mga special cases. "Sabihin mo ang pangalan," ang sigaw ni Ricardo. Huminga ng malalim ang doktor bago sumagot. Si Dr. Enzo De Villa. Nanlaki ang mga mata ni Ricardo. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Enzo. Ang batang tinawag niyang basura. Ang doktor na itinakwil siya sa harap ng mundo. Siya lang ang makakapagligtas kay Jax, ang bulong ni Ricardo. "Opo," ang sagot ng doktor. Siya lang. Walang ibang doktor sa Asia ang may success rate na katulad ng sa kanya. Kung may himala kayong hinihintay, nasa mga kamay niya yon. Tumingin si Ricardo kay Karen. Nagkatitigan sila. Alam nila na wala silang karapatang humingi ng tulong kay Enzo. Pagkatapos ng ginawa nila, bakit sila tutulungan nito? Bakit nito sasalbabin ang kapatid na uminsulto sa kanya? Pero tumingin sila sa pinto ng trauma room. Ang buhay ni Jax ay nasa balag ng alanganin. "Kailangan nating magmakaawa," ang sabi ni Karen habang pinapahid ang kanyang luha. "Kahit lumuhod ako sa kanya, kahit ipahiya niya ako, gagawin ko para sa anak ko." Tumayo si Ricardo. Ang kanyang tuhod ay nanginginig pa rin, pero kailangan niyang maging ama. Ngayon isang bagay na nabigo siyang gawin noon. "Tara na," ang sabi ni Ricardo. "Puntahan natin siya. Haharapin ko ang aking multo." Sa labas ng ospital, tumigil na ang ulan. Ngunit ang bagyo sa buhay ng mga De Villa ay nagsisimula pa lamang. Ang kapalaran ni Jax, ang pagmamalaki ni Ricardo, at ang kinabukasan ng kanilang pamilya ay nakasalalay ngayon sa desisyon ng taong minsan nilang tinapakan. Sa loob ng opisina ng department head ng orthopedics, ang katahimikan
ay tila isang santuaryo. Ang silid ay maluwang pinalamutian ng mga sertipiko ng pagkilala at mga librong medikal na nakahanay ng maayos sa istante. Sa gitna ng mesa, may umuusok na mangkok ng sinigang na hipon. Ito ang paborito ni Enzo na niluto pa ni Melissa at dinala sa ospital bilang sorpresa para sa hapunan. Nakaupo si Melissa sa sofa, nagbabasa ng Biblia habang si Enzo ay nakatayo. Sa harap ng bintana, pinagmamasdan ang mga ilaw ng Maynila sa ibaba. Alam na niya ang nangyari. Nakarating na sa kanya ang tawag mula sa emergency room ng kabilang ospital. Alam niyang parating na sila. Inay ang basag ni Enzo sa katahimikan. Pwede ka nang umuwi. Ayokong makita mo sila. Isinara ni Melissa ang libro at tumingin sa anak. Ang kanyang mukha ay payapa, ngunit matatag. Hindi ako aalis, Enzo. Ang laban mo ay laban ko. Kung haharapin mo ang nakaraan, haharapin natin ito ng sabay. Bago pa man makasagot si Enzo, bumukas ang pinto ng opisina ng marahas. Ang lock ay halos masira sa lakas ng pagtulak. Pumasok si Ricardo at Karen. Wala na ang kanilang dating tikas. Ang mamahaling tuksido ni Ricardo ay gusot-gusot at wala ng kurbata. Ang buhok ni Karen ay sabog at ang kanyang mukha ay namamaga sa kakaiyak. Mukha silang mga pulubi na nakasuot ng damit ng mayaman. Enzo ang sigaw ni Karen. Agad itong lumapit sa mesa ni Enzo, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa desperasyon. Iligtas mo ang kapatid mo. Parang awa mo na. Ikaw lang ang makagagawa nito. Hindi gumalaw si Enzo. Nanatili siyang nakatalikod, nakatingin pa rin sa bintana. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay nagpapakita ng isang mukhang walang emosyon. Dr. De Villa, ang pagtatama ni Enzo sa malamig na tono. At wala akong kapatid. Ang pasyenteng tinutukoy niyo ay isang estranghero na nagngangalang Jax. Humarap siya ng dahan-dahan. Ang kanyang mga mata ay matalim tumatagos sa kaluluwa ng 2 taong nasa harap niya. Nabasa ko na ang medical abstract na ipinadala ng St. Luke's. Ang patuloy ni Enzo. Grade 3 C open fracture. Putol ang popliteal artery. Durog ang tibia at fibula. Ang standard procedure para diyan ay amputasyon sa itaas ng tuhod. Iyon ang pinakaligtas para sa buhay niya. Hindi ang tili ni Karen. Hindi pwedeng maputulan ng anak ko. Masisira ang buhay niya. Hindi siya sanay sa hirap. Hindi siya katulad mo na nasanay sa... Tumigil si Karen na pagtanto ang kanyang sasabihin. Sanay sa ano ang tanong ni Enzo, lumapit ng kaunti. Sanay sa pagiging lumpo. Sanay sa pagiging basura. Yun ba ang gusto mong sabihin? Napayuko si Karen, humahagulgol. Lumapit si Ricardo. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang business voice, ang boses na ginagamit niya para takutin ang mga empleyado, ngunit ito ay basag at mahina ngayon. Enzo, makinig ka. Alam kong galit ka. May karapatan kang magalit. Pero buhay ng tao ang pinag-uusapan dito. Kung gagawin mo ang operasyon at ililigtas ang paa ni Jax, ibibigay ko sa iyo ang lahat. May kinuha si Ricardo sa kanyang bulsa, isang tseke. Blanko ito. Inilapag niya ito sa mesa ni Enzo. Isulat mo ang presyo, ang sabi ni Ricardo. Kahit magkano. 10 milyon, 100 milyon. Gusto mo ba ng share sa kumpanya? Ibibigay ko ang majority stocks. Magiging chairman ka ng De Villa Construction. Tiningnan ni Enzo ang tseke. Tumingin siya kay Melissa na nakaupo sa sulok, tahimik na nagmamasid. Pagkatapos ay tumingin siya muli kay Ricardo at tumawa ng mahina. Pera ang tanong ni Enzo. Sa tingin niyo ba mabibili ng pera ang 26 na taon ng sakit? Kinuha ni Enzo ang tseke. Dahan-dahan sa harap ng mukha ni Ricardo, pinunit niya ito sa gitna. Pinunit ulit hanggang sa maging maliliit na piraso na lamang ang papel. Hinayaan niyang mahulog ang mga ito sa sahig tulad ng confetti. Ang yaman niyo ay walang halaga sa akin, Ricardo. Ang mga kamay na ito, itinaas ni Enzo ang kanyang mga kamay na siruhano. Ang mga kamay na ito ay nagliligtas ng buhay araw-araw nang walang hinihinging kapalit na imperyo. Hindi ko kailangan ang kumpanya mo. Enzo, parang awa mo na, ang sigaw ni Karen.
Lumuhod siya sa sahig at gumapang palapit sa paa ni Enzo. Hinawakan niya ang laylayan ng white coat nito. Gagawin ko ang lahat. Kahit alipinin mo ako, kahit ipahiya mo ako sa buong mundo, iligtas mo lang ang anak ko. Huwag mong hayaang maranasan niya ang hirap na dinanas mo. Tiningnan ni Enzo ang babaeng dating nangapi sa kanyang ina. Ang babaeng tumawa habang pinalalaya sila sa gitna ng bagyo. Ngayon, nasa paanan na niya ito, humahalik sa sahig. Tumayo ka dyan ang utos ni Enzo. Huwag mong dudumihan ang opisina ko ng iyong luha. Tumingin si Enzo kay Ricardo na nakatayo pa rin bagaman nanginginig na ang tuhod. Ikaw, Ricardo, ang hamon ni Enzo. Ang asawa mo ay nakaluhod na. Ikaw, hanggang saan ang kaya mong ibaba? Para sa perpektong anak mo, namutla si Ricardo. Siya si Don Ricardo. Hindi siya lumuluhod sa kahit kanino. Hindi sa presidente, hindi sa mga obispo, at lalong hindi sa anak na itinapon niya. Ang kanyang pride ay ang tanging bagay na natitira sa kanya. Pero naalala niya ang mukha ni Jax sa stretcher. Naalala niya ang dugo. Naalala niya ang sarili niyang kasalanan. Tumingin siya kay Melissa. Nakatingin din ito sa kanya. Wala nang galit sa mata ni Melissa kundi awa. At ang awang iyon ang mas masakit kaysa sa galit dahil ipinapakita nito kung gaano kababa ang tingin sa kanya ngayon. Dahan-dahan parang isang lumang gusali na bumibigay ang pundasyon, ibinaba ni Ricardo ang kanyang katawan. Ang tunog ng kanyang tuhod na tumama sa matigas na sahig ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Lumuhod si Don Ricardo. Ang hari ng konstruksyon ay yumuko sa harap ng kanyang anak. Patawarin mo ako, Enzo, ang hikbi ni Ricardo. Ang kanyang ulo ay nakayuko, ang kanyang balikat ay umaalog. Ako ang may kasalanan niyong lahat, ang patuloy niya sa basag na tinig. Ako ang naging halimaw. Ako ang naging bulag. Itinapon ko ang diamante dahil akala ko ay bato lang at inalagaan ko ang bato sa pag-aakalang ito ay diamante. Hindi ko ito gagawin para sa inyo, ang sabi ni Enzo habang inaayos ang kanyang stethoscope. At hindi ko ito gagawin dahil sa pera nyo o sa pagluhod nyo. Naglakad siya papunta sa pinto. Binuksan niya ito at lumingon sa kanila sa huling pagkakataon. Gagawin ko ito dahil ako ay isang doktor. Sumumpa ako na uunahin ko ang buhay ng pasyente kahit sino pa siya, kahit ano pa ang apelyido niya at kahit gaano pa kasama ang mga magulang niya. Pinindot ni Enzo ang intercom sa dingding. Nurse, ihanda ang operating room 1. Tawagin ang anesthesia team. May limb salvage surgery tayong gagawin. Stat. Pagkatapos ay tumingin siya kay Ricardo. Maghintay kayo sa labas at magdasal kayo. Dahil sa loob ng operating room, hindi pera ang nagpapatakbo ng buhay, kundi ang Diyos at ang kamay ng anak na tinawag niyang basura. Lumabas si Enzo ng opisina. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at tiyak. Ang kanyang puting coat ay lumilipad sa kanyang likuran, tila kapa ng isang superhero. Naiwan sina Ricardo, Karen at Melissa sa loob. Lumapit si Melissa kay Ricardo. Inabot niya ang isang panyo sa lalaking lumuhod sa harap ng kanilang anak. Punasan mo ang luha mo. Ricardo, ang sabi ni Melissa ng mahinahon. Kailangan ka ng anak mo ngayon. Hindi bilang isang don, kundi bilang isang ama na marunong ng magpakumbaba. Tinanggap ni Ricardo ang panyo. Tinitigan niya si Melissa. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, nakita niya ang tunay na ganda ng babaeng pinakawalan niya. Isang ganda na hindi kumukupas dahil ito ay galing sa busilak na puso. Salamat, Melissa, ang bulong ni Ricardo. Tumalikod si Melissa at lumabas din sumunod sa direksyon ng kanyang anak. Sa pasilyo ng ospital, naglalakad si Enzo patungo sa operating room. Ang bawat hakbang niya ay may bigat ng nakaraan at pag-asa ng hinaharap. Hindi niya alam kung magtatagumpay ang operasyon. Ang statistics ay laban sa kanya. Ang pinsala ay malubha. Pero habang sinusuot niya ang kanyang surgical mask at scrub suit, naramdaman niya ang isang pamilyar na pakiramdam. Ang parehong pakiramdam
Nung bata pa siya, napilit tumatayo mula sa putikan. Ang determinasyon na ayusin ang sira. Ang kagustuhan na patunayang mali ang imposible. Ngayon, ang sirang robot ay aayusin ang taong perpekto. Ang gulong ng palad ay umikot na at si Enzo ang may hawak ng manibela. Ang operating room, isa ay tila isang ibang mundo, hiwalay sa ingay at gulo ng labas. Ang temperatura ay sadyang ibinaba upang pigilan ang pagdami ng bakterya, ngunit ang lamig na iyon ay tumatagos hanggang sa buto. Sa gitna ng silid sa ilalim ng matitinding ilaw na LED, nakahiga ang katawan ni Jax. Ang kanyang mga binti ay tila isang puzzle na nagkawatak-watak durog na buto, punit na laman at mga ugat na putol. Nakatayo si Enzo sa ulunan ng mesa. Nakasuot siya ng sterile gown at gloves. Ang kanyang mga mata lamang ang nakikita sa likod ng surgical mask at lupes o salamin na may magnifying lens. Huminga ng malalim si Enzo. Sa sandaling ito, wala siyang kapatid, wala siyang ama, at wala siyang galit. Siya ay isang instrumento ng agham at ng Diyos. Scalpel ang utos ni Enzo sa mahinahon ngunit matatag na boses. Inabot ng scrub nurse ang instrumento. Nagsimula ang operasyon. Ito ay isang sayaw ng katumpakan. Gamit ang mikroskopyo, kailangang pagdugtungin ni Enzo ang mga blood vessels na mas manipis pa sa hibla ng pansit. Kung magkamali siya ng kahit 1 milimetro, hindi dadaloy ang dugo at mamamatay ang binti ni Jax. Lumipas ang 4 na oras. Ang pawis ay tumutulo sa noo ni Enzo na agad naman pinupunasan ng nurse. Ang katahimikan sa silid ay binabasag lamang ng ritmo ng heart monitor at ang tunog ng metal na instrumento. Biglang nagbago ang tunog ng monitor. Mula sa mabagal na ritmo, naging mabilis at matinis ito. Bumagsak ang presyo ng dugo. Ang sigaw ng anesthesiologist. May pagdurugo sa femoral artery. Nawawalan tayo ng pasyente. Nagkagulo ang team. Ang dugo ay nagsimulang bumaha sa surgical field. Sa isang iglap bumalik ang demonyo sa isip ni Enzo. Isang boses ang bumulong sa kanya, hayaan mo na. Hayaan mong mamatay ang paa niya. Hayaan mong maranasan ni Ricardo ang mawalan ng anak. Ito ang karma nila. Pumikit si Enzo ng mariin. Naalala niya ang mukha ng kanyang ina. Naalala niya ang hirap na dinanas nila. Kung gaganti siya ngayon sa pamamagitan ng kapabayaan, magiging katulad din siya ni Ricardo, isang halimaw. Hindi ang bulong ni Enzo sa sarili. Ako ay isang manggagamot. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Ang kanyang focus ay bumalik ng mas matalim pa sa scalpel. Saksyon ang sigaw ni Enzo. Clamp mabilis na gumalaw ang kanyang mga kamay. Hinanap niya ang pinagmulan ng pagdurugo sa gitna ng pula. Nakita niya ang artery na pumutok. Gamit ang fine suture, tinahi niya ito ng mabilis at pulido. Bawat tahi ay puno ng dedikasyon. Tumigil ang pagdurugo. Stable na ang BP, ang ulat ng anesthesiologist, nakahinga ng maluwag. Tinapos ni Enzo ang operasyon. Inayos niya ang mga buto gamit ang titanium plates at screws. Tinahi niya ang mga muscle at skin. Matapos ang 8 oras na pakikipagbuno kay kamatayan, ibinaba ni Enzo ang kanyang mga kamay. Ang paa ay kulay rosas. Mainit ito kapag hinawakan. May pulso. Ligtas na ang binti ang deklarasyon ni Enzo. Lumabas siya ng operating room. Sa pasilyo, nakaupo sina Ricardo, Karen at Melissa. Nang makita nila si Enzo, sabay-sabay silang tumayo. Si Karen ay halos tumakbo palapit, ngunit huminto ito nang makita ang pagod sa mukha ni Enzo. Kumusta siya ang tanong ni Ricardo? Ang boses ay nanginginig sa takot. Tinanggal ni Enzo ang kanyang maskara. Huminga siya ng malalim, nilalasap ang hangin na walang amoy ng dugo. Naging matagumpay ang operasyon, ang sagot ni Enzo. Naisalba namin ang parehong binti. Makakalakad siya ulit pero kailangan niya ng mahabang therapy. Napaluhod si Karen sa sahig, umiiyak sa tuwa at pasasalamat. Niyakap siya ni Ricardo na lumuluha rin. Salamat Enzo, ang paulit-ulit na sambit ni Ricardo. Tumingin si Enzo sa kanyang ina. Ngumiti si Melissa at tumango.
Alam ni Enzo na yun ang pinakamahalagang pasasalamat na matatanggap niya. 3 araw ang lumipas. Sa loob ng VIP suite ng ospital, gising na si Jax. Nakabenda ang kanyang mga paa at nakataas ang mga ito. Nasa tabi niya si Karen na nagbabalat ng mansanas. Pumasok si Enzo para sa kanyang morning rounds. Nang makita siya ni Jax, napatigil ito. Ang yabang at angas na dating nakapinta sa mukha ng binata ay naglaho na. Napalitan ito ng hiya at pagpapakumbaba. Tiningnan ni Enzo ang chart sa paanan ng kama. Sinuri niya ang daloy ng dugo sa mga daliri ng paa ni Jax. Maayos ang paggaling ang sabi ni Enzo sa profesional na tono. Sa susunod na linggo, pwede ka nang simulan sa physical therapy. Huwag kang pasaway. Masakit ang therapy pero kailangan mong tiisin kung gusto mong magmaneho ulit. Tumango si Jax ng dahan-dahan. Doc. Ang tawag ni Jax sa mahinang boses. Lumingon si Enzo. Salamat ang dugtong ni Jax. At pasensya na. Sa lahat ng sinabi ko noon, sa pagtawag ko sa iyo na janitor, sa pagmamaliit ko sa iyo, kung hindi dahil sa iyo wala na akong paa ngayon. Tinitigan siya ni Enzo. Nakita niya ang sinseridad sa mata ng kapatid. Kalimutan na natin yon, ang sagot ni Enzo. Ang mahalaga, binigyan ka ng pangalawang pagkakataon. Huwag mo nang sayangin sa karera o sa alak. Ang katawan ay hindi nabibili ng pera ng tatay mo. Ingatan mo. Aalis na sana si Enzo nang dumating si Ricardo. May dala itong isang makapal na envelope. Enzo, sandali ang pigil ni Ricardo. Humarap si Enzo. Iniabot ni Ricardo ang envelope. Ito na ang mga papeles, ang sabi ni Ricardo, na may pag-asa sa kanyang mga mata. Inayos ko na ang lahat sa abogado. Ito ang transfer of ownership ng mansyon sa Forbes Park. Ito rin ang shares mo sa kumpanya. At higit sa lahat, ito ang birth certificate na nagpapatunay na ikaw ay lehitimong De Villa. Gusto kong dalhin mo ang apelyido ko. Gusto kong ikaw ang makilala bilang tagapagmana ko. Binuksan ni Enzo ang envelope. Nakita niya ang mga dokumento. Nakita niya ang pangalan, Lorenzo De Villa. Napangiti si Enzo ng mapait. Ito ang papel na sana ay nagpabago sa buhay nila noong bata pa siya. Ito ang papel na sana ay nagligtas sa kanila sa gutom at kahihiyan. Pero ngayon, ito ay piraso na lang ng papel. Tumingin si Enzo kay Ricardo. Nakita niya ang isang matandang lalaki na desperadong bumili ng kapatawaran at pagmamahal. Alam mo ba, Ricardo, ang sabi ni Enzo habang dahan-dahang isinasara ang envelope. Noong bata ako, tuwing gabi nagdarasal ako na sana sunduin mo kami. Nagdarasal ako na sana tanggapin mo ako. Lumapit si Enzo sa basurahan sa gilid ng kwarto, pero natutunan ko na ang pamilya ay hindi sa dugo na susukat, kundi sa kung sino ang nanatili noong walang-wala ka. Binitiwan ni Enzo ang envelope sa ibabaw ng basurahan. Nahulog ito kasama ng mga gamit na bulak at tissue. Hindi ko kailangan ng pera mo, hindi ko kailangan ng bahay mo, at lalong hindi ko kailangan ang apelyido mo. Nanlaki ang mata ni Ricardo. Enzo? Anak. Huwag mo akong tawaging anak, ang putol ni Enzo sa matatag na boses. Ako si Dr. Enzo. Ang apelyido ko ay galing sa ina ko. Siya ang nagbigay sa akin ng buhay 2 beses noong ipinanganak niya ako at noong ipinaglaban niya ako noong itinaon mo ako. Ang tagumpay ko ay alay ko sa kanya. Ang legasiya ko ay ang mga pasyenteng napagaling ko, hindi ang mga gusaling itinayo mo. Lumapit si Enzo sa pinto. Binuksan niya ito at nakita si Melissa na naghihintay sa labas. Pero pwede kitang patawarin, ang huling sabi ni Enzo nang hindi lumilingon. Hindi para sa iyo kundi para sa akin. Para wala na akong dalhing bigat sa puso ko. Pinapatawad na kita, Ricardo. Huli na para maging ama ka sa akin, pero hindi pa huli para maging ama ka kay Jax. Ayusin mo ang pamilyang natitira sa iyo. Lumabas si Enzo at isinara ang pinto. Sa loob ng kwarto naiwan si Ricardo na nakatayo nakatingin sa basurahan kung saan naroon ang kayamanan na tinanggihan ng kanyang anak. Naramdaman niya ang sakit ng pagtanggi
Pero naramdaman din niya ang isang uri ng kalayaan. Ang katotohanan ay lumabas na. Tapos na ang pagpapanggap. Sa labas ng ospital, ang araw ay palubog na. Ang langit ay kulay kahel at lila, isang magandang Manila sunset. Ang hangin ay presko matapos ang ulan. Naglalakad si Enzo kasabay si Melissa. Inay, ang sabi ni Enzo, "Gutom na ako." Ngumiti si Melissa, inakbayan ang kanyang matangkad na anak. "Saan mo gustong kumain? Sa fine dining sa hotel." Umiling si Enzo. "Gusto ko ng bulalo. Doon sa karinderya, malapit sa dati nating tinutuluyan sa Tondo. Namimiss ko ang luto ni Aling Nena." Tumawa si Melissa. "Seryoso ka, doktor ka na, sa karinderya ka pa rin kakain. Doon tayo nang galing." Inay, ang sagot ni Enzo habang naglalakad sila patungo sa parking lot. "At hindi ko kailanman kakalimutan kung saan ako nanggaling." Tiningnan ni Melissa ang paglakad ng anak. Ang kanang paa ni Enzo ay humahakbang ng matatag. Ang kaliwang paa ay sumusunod ng pantay. Wala nang ika, wala nang bakal, wala nang tunog ng kaladkad. Ang batang dating tinawag na robot, na tinawag na basura, na tinawag na pilay, ay naglalakad na ngayon ng tuwid at taas noo. Hindi dahil inayos ng siyensya ang kanyang buto, kundi dahil inayos ng pagmamahal ng isang ina ang kanyang kaluluwa. Hawak kamay silang naglakad palayo sa ospital, palayo sa anino ng mga diviya at patungo sa isang kinabukasan na sila mismo ang gumuhit. Sa likod nila ang mga ilaw ng Saint. Luke's ay nagningning saksi sa kwento ng isang hiyas na itinapon sa putikan, ngunit kuminang ng mas maliwanag kaysa sa lahat.